Ah, Takbo. Sige, magaling ka naman tumakbo, di ba? isa akong tagapagmana ng langit ng manggagamot. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Mag-ingat ka. Baka hindi ko nagamutin ang sakit ni Mr. Lee. Basta mapagaling lang ang sakit ng tatay ko, gagawin ko ang lahat. Oh? Talaga? Anong balak mong gawin? Siyempre, gusto ko lang subukan kung gaano katapat si Binibini. Hohoho. Hoy, huwag ka nang umiyak. Nagbibiro lang naman ako. Ang dahilan ng pagbaba ko mula sa bundok ay para gamutin ang sakit ni Mr. Lee. Doktor, mapapagaling po ba ang sakit ng tatay ko? Hindi pa po kami nakakakita ng ganitong uri ng sakit. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Iligtas niyo ang tatay ko, kahit magkano pa ang ibayad ko. Ginawa na po namin ang lahat ng makakaya namin. Maghanda na po kayo sa anumang mangyayari. Doktor. Maran, saan mo ba nahanap ang pulubing iyan? Ma, siya ang tagapagmana ng langit ng manggagamot, siya ang makakapagpagaling kay Papa. Hindi maaari yan, Ran. Kapag hindi niya napagaling, sinasabi ko sa'yo, ikaw ang mananagot sa lahat ng ito. Masyadong malaki ang risko. Ma, kapag may nangyaring masama kay Papa, handa akong managot kapalit ng lahat. Yan, Ran. Sumusobra ka na talaga. Dahil sa tiwalang binigay sa akin ni Miss Lee. Hindi ko po siya bibiguin. Hump. Kiwe. Yan, Ran. Tingnan mo, ano na ang gagawin natin? Kasalanan mo itong lahat. Ma, gising na si Papa. Gising na siya? Pa, akala ko ay hindi na kita muling makikita. Salamat sa Diyos. Miss na miss kita, Papa. Sa wakas, gising ka na. Ikaw ba ang tagapagmana ni Divine Physician? Opo. Ito ang liham na pinapabigay ng aking master para sa inyo? Ha 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 ha. Yan Ran. Mula sa araw na ito, siya na ang magiging asawa mo. Ha? Pa, anong pinagsasabi nyo? Totoo po, Mr. Lee. Huwag naman po kayong magbiro ng ganyan. Nagkasundo na kami ng iyong master na kapag nagamot ako ng kanyang disipulo, ay ipakakasal ko ang anak ko sa kanya. Iyong bata ka, napakaswerte mo. Bakit parang wala akong alam dito? Hindi mahalaga kung alam mo o hindi. Yan Ran. Payag ka ba? Payag po ako. Miss Lee? Tila kontento ka naman. Sa akin bilang asawa mo, masyado kang nagmamadali. Talaga namang si Miss Lee ka. Pati itong maliliit na hilig ko, kabisadong kabisado mo na. Bakit ikaw yan? Nasaan ang ate mo? Wala naman kaming pinagkaiba ni ate. Hindi ba ako kasing ganda niya? Anong koneksyon yan sa sitwasyon? Pagkatapos ng bukas ay magiging bayaw mo na ako, tayong dalawa? Hindi tayo nararapat. Bakit? Hindi pa naman kayo kasal. Linshu, gusto kita. Pakasalan mo ako. Anong sinasabi mo? Lagot! Bumalik na si Yanran. Dali, maghanap ka na ng mapagtataguan dahil kapag nahuli tayo ng ate mo, hindi na ako makakalusot kahit maligo pa ako sa Yellow River. Ayoko nga. Kahit pa malaman niya, lalaban ako ng tapat sa kaniya. Auntie, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap naman, okay? Magtago ka na muna. Sige, magtatago ako kung iyan ang gusto mo. Pero mangako ka, simula ngayon ay susundin mo lahat ng gusto ko. Sige, nangangako na ako. Hoy, Yanran! Bakit punong-puno ka ng pawis? Ako, nag-ehersisyo lang ako. Anong masaya sa pag-ihersisyo ng mag-isa? Sabay na tayo. Ano? Medyo pagod ako ngayon. Magpahinga ka na muna. Anong ginagawa mo? Simula noong tinakot mo ako ng ganoon, may kakaiba na akong nararamdaman. Ikaw ang unang lalaking naging magaspang sa akin. Dapat lagi tayong magkasama. Kasalanan ito. Hay,
Bakit bumalik ka na naman? Bakit? Hindi ko akalain na ang ate ko, na madalas ay napakasungit at cold na tao, ay may itinatago palang galing. Nako, auntie. Pagmamayari na ako ng ate mo. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Pwede ba? Sigurado akong hindi mo gustong malaman ni ate ang tungkol sa paghawak mo sa binti ko, di ba? Sandali. Wag naman po. Ano po ba ang gusto ninyong ipagawa? Susunod po ako sa inyo. Gusto kong samahan mo ako sa mall. Bayaw. Ang ganda ng suot ko, di ba? Sige, magpapalit muna ako sa banyo. Sige, go lang. Hoy! Shuer! Bayaw, hindi ko maisuot yung damit ko. Pumunta ka rito at tulungan mo ako. Sige na nga. Ex-Shuer! Shuer? Shuer! Bayaw, hindi ko ma-zipper ang damit na to. Pumasok ka rito at tulungan mo ako. Ano? Parang hindi magandang gawin yan. Bakit naman? Eh di tulungan mo na lang ako sa may pintuan. Sige. Bakit parang malambot? Huwag mo ngang kurutin. Masakit. Pasensya na, pasensya na. Kinabahan ako doon. Bayaw, napanood mo ba ang video sa fitting room? Alam mo talagang maglaro ah. Anong pinagsasabi mo? Nandito na ang ate mo. Anong ginagawa mo? Kung ano ang ginawa ni ate, gagawin ko rin. Amo, paglaruan na lang natin ng aso. Hindi ko akalaing napakaduwag pala ng asawa ni ate. Pero bakit kaya nandito ang ate ko? Sino ba ang taong ito? At bakit mukha siyang nagyayabang? Siya ang pinakasikat na pasaway sa lungsod na ito. Ang panganay na anak ng pamilyang Wang family, si Wang Delio. Matagal na tayong hindi nagkita at ang ganda mo pa rin hanggang ngayon. Maran, Biro lang iyon, Young Master Wang. Nandito ako ngayon para lang pag-usapan ng tungkol sa negosyo. ang mga bagay tungkol sa negosyo ay hindi na mahalaga. Plano ko ng formal na hilingin ang kamay mo kay pamilyang Lee. Pagdating ng panahon, ang lahat ng akin ay magiging iyo na rin. Salamat sa iyong magandang hangarin. Subalit, ako ay may asawa na. May asawa na? Hindi ba't palagi kang nasa ospital at inaalagaan ng tatay mo? Normal lang na hindi mo alam, Young Master Wang. Dahil kahapon lang ako kinasal. Sabihin mo sa akin, Maran, sinong lapastangan ng nangahas na agawin ng babae ko? Ngayon din ay parurusahan ko siya ng husto. Young Master Wang, kung wala na tayong pag-uusapan, ay aalis na ako. Maran, hindi mo pa sinasabi kung sinong lapastangan niyon. Umalis ka. Teka, sino ka ba? Mayroon ka bang modo? Ako lang naman ang lapastangan na sinasabi mong paparusahan mo. Hindi ba, Maran? Ganito na ba kababa ang panlasa mo sa lalaki? Saan mo ba napulot ang taga-bukid na yan? Wang Delyu, titigil ka ba o hindi? Lalaki ko siya, at wala akong pakialam basta gusto ko siya. Maran, pinapayuhan kita na makipagdiborsyo ka na dahil kapag kasama mo ako, doon mo mararamdamang kabilang tayo sa iisang mundo. Hindi ba? Aray, aray, aray! Bitiwan mo ako. Subukan mo pang istorbohin ang asawa ko? At hindi lang ganyan ang gagawin ko sa iyo. Sino ka bang walang hiya ka at nangangas ka pang pagbantaan ako? Sinasabi ko sa iyo, mababawi ko rin si Maran balang araw. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Si Maran ay magiging akin din balang araw. Bakit? Lalabanan mo ba ako? Hahaha. Tara na. Ano? Talaga bang kinalaban mo si Wang Delyu? Ano bang pinagkakaguluhan nyo? Ang lalaking iyon, na nangahas na bastusin ang anak ko, kulang pa sa kaniya ang parusang iyon. Pa, nag-aalala rin naman ako kay Maran. Pero, ang ating pamilyang Lee, hindi uubra sa kalakasang mayroon ang Wang family. Ako ang nagpasimula ng gulo.
Kaya naman, hahanapin ko si Wang Deliu para humingi ng tawad sa kanya. Yun lang namang Wang family na yan? Bakit kailangang matakot ng ganyan? Anong magagawa nila kung galitin natin sila? Hayaan mong ituro ko sa iyo kung ano ang mangyayari. Kapag kinalaban mo ako, Ay, hindi ba't si Young Master Wang ito? Isang pagkakamali. Isa lamang itong malaking pagkakamali. Kasalanan itong lahat ni Lin Shu at ang aming si Pamilyang Li ay walang kinalaman dito. dapat panagutin ang totoong may gawa nito. Ako si Young Master Wang at hindi naman ako isang taong walang konsensya. Lin Shu, bakit nakatunganga ka pa riyan? Humingi ka na agad ng tawad kay Young Master Wang. Huwag kang magmadali. Bago ka humingi ng tawad, lumuhod ka muna at yumukod sa akin ng 3 beses. Masyado ka nang sumusobra. Maran, huwag kang makialam. Maran, pirmahan mo ito at maaari ko siyang hindi paluhurin. Hoy! Hoy, hoy! Huwag mo akong saktan, huwag, hoy! Sandali! Ilamon mo ito. Lin, ang lakas ng loob mo. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi kayo nag-divorce sa loob ng 3 araw, ipapahamak ko ang buong pamilya mo. Hayop ka, gusto mo ba kaming mapahamak pati ang pamilyang Li namin? Ma, hindi mo ba napansin na si Wang Deliu ay sadyang hinuhiya siya? Isa lang siyang taga-probinsya, ano namang masama kung hiyain siya? Isang swerte na para sa kanya, na mapansin at hiyain siya ni Young Master Wang. Hindi pwede. Siya ang lalaki ko. Yanran, kahit hindi kita tunay na anak, sa lahat ng mga taong ito, ibinigay ko ang lahat sa pag-aalaga sa iyo. Tapos ngayon ay lalabanan mo ako. Dahil lang sa isang lalaki. Tama na. Manahimik na kayong lahat. Pa, Kung kailangan, ako na mismo ang pupunta kay Wang family para humingi ng paumanhin. Ako ang may kasalanan kaya ako ang aayos nito. Isa lang namang Wang family iyan. Wala akong dapat ikatakot. Hay nako, ang tagal ko nang naghihintay. Bakit wala pa siya? Oh, busy man, Lin? Hindi ba't nag-iensayo ka kasama ng master mo dun sa bundok? Bakit napadalaw ka dito? Boss Nan, may pinagdadaanan ako ngayon. Kailangan ko ang tulong mo. O siya, maupo ka. Bata pa lang tayo ay sabay na tayong nag-ensayo doon sa kuweba. Ano man ang maging problema mo, asahan mong tutulungan kita. Pero bago iyon, tingnan muna natin kung gaano ka nakalakas. Teka lang, Boss Nan. Ano? May asawa na ako. May asawa ka na? Mas kapana panabik iyon. Sige na, tingnan mo na. Naku naman, Xiao Nan, huwag ka nangang makulit. Ayos Lin Shu, mahilig ka na pala sa ganito ngayon? Galingan mo pa. Uy, Xiao Nan, maari bang magpakaseryoso ka naman? Ang lasong tumama kay Mr. Lee ay kasing bangis ng pumatay sa tatay ko. Naghihinala ako na lumitaw na ang salarin sa pagkawalay ng tatay ko, kaya narito ako para hanapin siya. Nahanap mo ba? Hindi ito ang eksaktong lason, ngunit magkatulad ang mga sintomas. Nagkataon lang na napagaling ko si Mr. Lee. Pagkatapos ay nangyari na lang ang lahat at naging manugang na ako ni Pamilyang Lee. Ngayong may problema si Pamilyang Lee? Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan, di ba? Sinasabi ko sa'yo, Lin Shu, ang mga gawain sa loob ng Divine Physician, natapos mo na ba ang mga iyon? At hinayaan ka na ng iyong guro na bumaba ng bundok? Siyempre naman, sa labanan namin ng pinakamatandang disipulo, ako ang nanalo. Tinapos mo na ba siya? Paano mangyayari iyon? Pinilayan ko lang ang 2 binti niya. Sayang naman ang kaguwapuhan niya. Uy, ang sabi ko, Lin Shu, yang Tian Yido, nasa iyo na ba talaga ngayon? Oo, siyempre. Naku naman, wag mo na itong ilihim, ipakita mo na ito sa akin. Gusto mo ba talaga itong makita? Handa na ako. Wag mo sana akong biguin. Ito na, tingnan mo. Hay naku, kontento ka na ba ngayon? Kaya pala gustong gusto ng lahat ang Tian Yido. Masyadong astig ito. Tungkol sa kakayahan kong gamitin ang Tian Yidu, huwag mo itong ipagsasabi sa iba dahil baka malagay sa panganib ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Na ang nakapagpapagaling na Tian Yido ay nasa iyo mismong si Lin Shu, hinding-hindi ko iyan sasabihin kahit kanino. Hindi naman ito ang kumpletong Tian Yidu. Wala itong kakayahang magpagaling ng ganoon. Ano? Bakit parang biglang naging basura na lang ito? Ngayong nakita mo na,
Hindi naman siguro kalabisan na humingi ako ng pabor? Sige, sabihin mo. Sasamahan nating dalawa. Tutulungan kita. Miss Lee, umaasa ako na kaming Tianchi Group ay magkaroon ng magandang pakikipagtulungan sa pamilyang Lee. Napakagandang pakikipagtulungan. May isa pa akong tanong. Bakit ang nangungunang Tianchi Group ay mapipiling makipagtulungan sa aming pamilyang Lee? Dahil may mabuti kang asawa? Paano ka nakakuha ng koneksyon sa Tianchi Group? Ay nako, mayroon akong sariling paraan para dyan. Para mapapayag ang Tianchi Group, siguradong malaki ang naging sakripisyo mo. Oo, pero dahil para sa'yo ito, kahit gaano pa kalaki ang kapalit, handa akong magbayad dahil asawa naman kita. Dahil nagpakahirap ka pala, Eddie, bibigyan kita ng pabuya. Anong klaseng pabuya? Sige, bakit ang tigas naman nito? Naku po, Ganyan talaga ang unan na iyan. Kayo na ang bahala kung paano nyo gagamitin. Huy, swear, saan ka pupunta? Maghuhugas lang ako ng mata? O baka naman gusto nyo pang sumali ako sa inyo? Pwede rin naman kung gusto mo. ano? Ay, biro lang po. Walang hiyang taga-probinsya, buset. 2 beses na nilang sinira ang mga plano ko. Darating ang araw na pagbabayarin ko rin kayo pamilyang Lin. Sa liit ng bagay na ito ay hindi mo na agad makontrol ang galit mo. Iyan ba ang lagi kong itinuturo sa'yo? Ha? Hindi po ganoon iyon pa. Hindi lang talaga ako makatanggap. Bakit mas pinili ni Lian Ran ang taga-probinsyang iyon kaysa sa akin? Anak, kailangang maging matatag at matapang. Kung talagang gusto mo siyang makuha, itutuloy na natin ang balak para wala na siyang magagawa. Sa tingin ko, sa pagitan nating dalawa, wala na tayong kailangan pang pag-usapan, di ba? Heis. Tungkol sa mga nangyari noon, mali ako, kaya kalimutan na natin iyon. Naparito ako ngayon para pag-usapan ang ating pagtutulungan. Masyadong mataas ang Wang family para sa amin. Kaya kalimutan na natin ang pagtutulungan na yan. Alam ko na kumakapit na kayo ngayon sa malakas na impluensya ng Tianchi Group, pero kung magpapatuloy ang pakikipagtulungan nyo sa Wang family, ang pagunlad nyo ay lalong magiging malaki. Sana ay totohanin mo ang sinasabi mo. Sige, para sa ating pagtutulungan sa hinaharap, tagay! Magaling ka talagang uminom, Maran. Naku, sinasabi ko sa'yo, auntie, hindi ka pa ba napapagod maglibot? Tingnan mo kung gaano nakarami ang binili mo. Nagsisimula pa lang tayo. Pagod ka na agad? Heis, pwede mong sabihin ang kahit ano tungkol sa akin, pero huwag mong sasabihing mahina ako. Nagawa mo pang halikan ng ate ko sa harap ko. Napakalakas ng loob mo. Aksidente lang yon. Ayokong makinig sa paliwanag mo. Gusto ko ring humalik sa iyo sa harap mismo ni ate. Wala akong pakialam. Linshu, tulungan mo ako. Ano? Ah, Maran. Linshu, iligtas mo ako. Yan, Ran. Ang hinaluang alak na iyon, masarap ba ang lasa? Hayop ka? Anong ginagawa mo? Gusto kong makita kung paanong ang isang marangal at disenteng si Lian Ran kapag nilamon na ng pagnanasa ay kung ano ang itsura niya. Siguradong ito na ang pinakamagandang tanawin. Walang hiya ka. Huwag mong... Maran, basta't sumama ka lang sa akin, ibibigay ko ang kahit anong gusto mong makuha. Napakabango mo. Yan Ran. Wang Deliu. Lagot ka sa akin. Tama na, wag na. Wag na, sige na, mali na ako. Maran. Linshu, nandyan ka ba? Huwag kang matakot, Yan Ran. Tatanggalin ko na ang epekto ng gamot sa iyo.
Ayos na yan, Ran. Wala na ang lason sa katawan mo. Linshu, gusto ko. Maran, ang kakatwa. Hindi ba't natanggal ko na ang lason sa iyo? Tapos na ako kumain. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Maging mabait ka rito at hintayin mo ako. Sige na, asawa ko. Hay naku. Bihira lang na may libre akong oras ngayong araw. Makapag-ensayo na nga lang muna. Nakakainis ka talagang lalaki ka. Sa ate ko na lang lagi umiikot ang mundo mo buong araw. Saan ba ako nagkulang kumpara sa kanya? Ngayong araw, sisiguraduhin kong makukuha kita. Linshu, samahan mo naman akong lumabas. Linshu, talaga bang hindi mo na ako papansinin? Linshu. 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 Linshu, bitawan mo ako. Linshu. Linshu, kumalma ka lang. Kasalanan mo kung bakit naging ganyan si Linshu. Kaya umalis ka na rito. Huwag ka nang manggulo pa rito. Ngayon, akin ka na. Alam ko pong mali ako. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo. Kung iistorbohin mo pa ako uli, kahit hindi mo pa ako paalisin, pusa akong aalis sa pamilyang Lee. Nagsorry na ako. Ano pa bang gusto mong mangyari? Kung si ate siguro ang kausap mo, siguradong hindi ka magagalit sa kanya. Bakit pati ate mo dinamay mo rito? Hindi na kita kakausapin. Aba, hindi ba't sina pamilyang Lee at second young miss ito? Bakit? Wala ba sa mood? At dinadaan nyo rito sa alak ang lungkot nyo? Umalis ka nga rito. Ay nako, ang tapang talaga nitong si second young miss. Mas mabait talaga si Limaran. Ang kaso nga lang, pangit ang panlasa niya. Hindi niya pinili ang tulad kong Young Master Wang at mas ginusto ang probinsyanong iyan. Tama ako, di ba? Limaran ng limaran? Bakit ba paborito niyo siyang lahat? Ano bang kulang sa akin? Hindi, Lishwer. May sira ka ba sa ulo? Kinusaka kita ng maayos? Bakit mo ako sinaktan? Bakit? Masama bang saktan ka? Lintek na yan. Layas. O baka gusto mong tapusin na natin pati mga dati nating atraso. Huy! Swear! Huwag mo akong hawakan. Gusto niyo namang lahat si ate. Walang may gusto sa akin. Juer! Hindi ganoon ang iniisip mo. Ano ba ang mali sa akin? Hindi pa ba sapat na magbago ako? Magbabago na ako sa susunod. Pwede bang mahalin niyo rin ako? Sige, mahal ka naming lahat. Tahan na. Linshu, siguradong tatapusin kita. Bakit hindi mo pa rin matutunang kumalma? Kailan pa ang Wang family nating nakaranas ng ganitong pangmamaliit? Naisip mo ba kung paano tayo babawi? Hindi po. Kasi naman, masyadong magaling lumaban itong si Linshu at may koneksyon pa siya kay Tiangki Group. Ang tunay na malakas ay hindi ang umuungal na leon, kundi ang nagtatagong ahas. Hintayin ang tamang pagkakataon para sa isang mapait na kabayaran. Anong ibig niyong sabihin? Ito ang soul controlling bell. Basta't sundin mo ang sinasabi ko. Si pamilyang Lee ay siguradong magiging sa atin din sa huli sa pamilyang Wang. Hay! Asawa ko! Bakit hindi ka pa natutulog? Naging masaya bang lakad niyo ngayong araw? Asawa ko? Mali ang iniisip mo? Si Shuer. Siya ay... Huwag mo akong tawaging asawa. Kapag tinatawag mo akong asawa, naduduwal lang ako sa iyo. Linshu, nakita ko ang lahat. Ang lakas ng loob mo. Maran, hindi iyon ang iniisip mo. Ano ba ang tingin mo sa akin? Maran, wala kaming ginagawang masama. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko, okay? Nagyakapan na nga kayo, tapos sasabihin mong wala kayong ginawa? Bakit? Kailangan ba munang humantong sa kwarto bago mo amainin may nangyari? Maran, kumalma ka muna. Niloko mo ako kasama ang kapatid ko. Tapos, sasabihin mo sa aking kumalma? Ate,
Huwag mo nang sisihin si Linshu. Kung may sisisihin ka man, ako na lang iyon. Hindi. Sisisihin ko ang sarili ko. Kasalanan ko dahil ako ang nanggulo at sumira sa pag-iibigan ninyo. Yan Ran, sobra na ang sinasabi mo. Ako pa ang sobra? Ikaw itong nakiapid sa sarili kong kapatid. Tapos ako pa ang sobra? May gara kang sampalin ako? Lahat ng tao ay gusto ka. Lahat sila ay umiikot sa iyo. Bakit kailangan na wala man lang may gustong sumama sa akin? Dahil lalaki ko siya. Sige, hayaan nating pumili si Linshu. Tingnan natin kung sino ang pipiliin niya. Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa? Pumili ka. Linshu, maghiwalay na tayo. Ano? Makikipaghiwalay ka kay Linshu. Maran, sa wakas ay natauhan ka na rin. Hindi mo deserve ang isang taga-probinsya na tulad ni Linshu dahil hindi siya nababagay sa iyo. Maran, bakit mo ginagawang laro ang kasal nyo? Tuwing may problema, gusto mo nang makipaghiwalay. Anong klaseng gawi iyan? Hindi ito simpleng problema. Dahil nagtaksil si Linshu, Anong klaseng babae? Ang may ganoong lakas ng loob. Naagawan ako sa loob ng pamilyang Lee? swear po. Maran, huwag kang magmadali. Pagbalik ko ay parurusahan ko si Shueer. May lakas siyang loob na apihin ang ate niya. Siguro ayaw na niyang manatili pa rito sa pamilyang Lee. Tama na. Maran, malapit na ang kaarawan ni Papa at ang makipaghiwalay sa ganitong panahon ay malas. Pagkatapos ng kaarawan ko, kahit ano pa ang gusto mong gawin, ay papayag ako. Sige, pagkatapos ng iyong kaarawan, tuluyan na akong kakalas kay Linshu. Masamang tao. Kayong lahat ay mga masamang tao. Shuer? Pinahirapan mo talaga ako sa paghahanap sa iyo. Sabi ko, huwag kang humarang sa daan. Wala akong oras para pagsabihan ka. Alice, Magmatigas ka na ngayon. Tignan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon mamaya. Dalhin siya. bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Napakawalang hiya mo, Wang Deliu. Alam mo, napakagalang naman ng kapatid mo. Bakit ang sama ng ugali mo? Nagawa mo akong saktan? Ipapatapos kita sa bayaw ko. Humanda ka. Ang bayaw mo, si Linshu, luluhod siya sa paanan ko sa madaling panahon. Anong balak mong gawin? Sinabi ko na sa iyo, pagbabayarin ko si Linshu at ang pamilyang Lee, ito na ang oras para tuparin ang pangako ko. Dumating na ang takdang panahon. Magsimula na tayo. Anong gagawin nyo? Bitawan mo ako. Ayos na ito. Uy, walang hiya. Sige, magpatuloy ka sa pagmura sa akin, bruha ka. Haha. Ay, Hoy, anak. Unahin mo ang mahalagang bagay. Itago mo ang agimat sa katawan niya. Huwag kang papahuli sa iba. Shuer, bakit ka nandito? Pa, kagagaling nyo lang po sa sakit, siguradong hindi maganda ang tulog nyo sa gabi. Nagpabili ako ng insenso. Sabi nila ay nakakakalma po ito. Napakamaalalahanin talaga ni Shuer. Lalabas na po muna ako. Shuer, tungkol sa inyo ni Linshu, ayaw namang ialam ni Papa. Pero huwag nyo sanang sirain ang pagsasama ng pamilyang Lee. Nagkakamali lang po ng hinala si ate. Huwag kayong mag-alala pa. Alam ko ang ginagawa ko. Boss Nan, Goddess Nan, President Nan, turuan mo naman ako kung ano ang dapat kong gawin. Hindi kita matuturuan. Sa isang manlolokong tulad mo na magaling mambola ng mga babae. Kailangan mo pa ba ng turo ko? Kasalanan ito ng master ko. Kung hindi lang niya sinabi na lumitaw na ang kumuha sa buhay ni Ama at niloko akong bumaba ng bundok, hindi sana ako magkakaroon ng ganitong karaming problema. Tungkol naman sa tatay mo, maraming taon na ang lumipas, wala pa rin bang balita? Napakatuso ng taong iyon. Sa tuwing makakahanap ako ng ebidensya, bigla na lang siyang naglalaho.
Basta't huwag kang susuko at magpatuloy ka lang sa paghahanap, mahahanap mo rin siya balang araw. Pero sa ngayon, isipin mo muna kung paano masusuyuin si Lian Ran. Eh di mag-divorce. Wala namang problema. Mabubuhay naman ako kahit wala ang isa't isa. Si Yanran ito? Tingnan mo yung itsura mong parang walang paninindigan. Sagutin mo na. Hello, asawa ko? Na-miss mo ba ako? Linshu, Anong nangyari kay Mr. Lee? sabi ng doktor wala na silang magagawa. Pero pareho ito sa mga sintomas noong malason siya dati. Walang bakas ng lason. Normal ang function ng katawan niya. Pero nagsisimula nang tumanda ang mga organ sa loob. Walang senyales ng lason? Katulad ito ng mga naging sintomas ng tatay mo. Hay naku, pwede ba kayong dalawa na huwag nang magbulong-bulungan diyan? Ano na po ang lagay ng matanda? Sabihan nyo naman kami. Linshu, siguradong maililigtas mo si Papa, hindi ba? Linshu, magsalita ka naman. Linshu, gumising ka sa realidad. Unahin mong pigilan ang pagtanda ng mga organ niya. Sige. Kontrolado na ang paghina ng mga organ sa loob. Patitigilin muna natin ang paghina nito. Pagkatapos ay unti-unti nating hahanapin ang lason. Linshu, maraming salamat sa iyo. Mag-ingat ka. Mag-ingat kay Lee. Itay, Tay, wag mo naman akong takutin ng ganyan, Tay. Linshu, dahil sa iyo ay nawala ang amo. Hindi. Hindi ito posible. Bakit hindi ko siya napagaling? Bakit? Anong bakit? Isa kang kriminal. Dahil sa iyo ay nawala ang amo, pagbabayarin kita para kay pamilyang Lee. Tama na. Linshu, hindi mo ito kasalanan. Huwag mong pagdudahan ang iyong sarili. Wala na si tatay? Maging si Mr. Lee ay wala na rin. Lahat ay dahil sa akin. Linshu! Walang silbing galing sa panggagamot. Tingin ko ay wala ka talagang kwenta. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Linshu, Wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Linshu, huwag kang maging ganyan. Sa susunod, sigurado akong magtatagumpay tayo. Wala nang susunod. Hindi ko mahanap ang may sala. Wala akong kwenta. Hindi ko man lang maipaghiganti ang nangyari kay Papa. Linshu, gumising ka sa katotohanan. Wala akong kwenta? Wala talaga akong kwenta. Linshu, makinig ka sa akin. Hindi ka walang kwenta. Nandyan pa ang Tian Yidu. Ngayong nakita mo na ng personal ang proseso ng pagkalat ng lason, basta gamitin mo lang ng maayos ang Tian Yidu. Magiging maayos din ang lahat. Paano nangyari ito? Ang Tianyido ay para lamang sa mga taong may sapat na tiwala sa sarili, doon lang ito gagana. Tinalikuran na ako ng Tianyido. Hindi. Siguradong may mali lang dito. Subukan mo ulit, Linshu. Lumabas ka muna, gusto ko munang mapag-isa. Huwag kang sumuko sa sarili mo. Sabi nang lumayas ka rito. Ang walang hiyang Linshu na iyon, nagdulot siya ng kapahamakan bago tumakas. Ano na ang mangyayari sa buhay natin sa mga susunod na araw? walang kinalaman si Linshu sa pagkawala ni Papa. Maran, hanggang kailan mo ba siya ipagtatanggol? Isa siyang manloloko? Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Nasasaktan din ako sa nangyari kay Papa. Pero mas kailangan nating alamin ngayon kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Magpakahinga ka muna. Aalamin? Paano? Gugunaw na ang mundo sa pamilyang Lee. Huwag kang mag-alala. Dahil narito ako, hindi mawawala sa ayos ang pamilyang Lee. Wang Deliu,
Anong ginagawa mo sa bahay namin? Lumayas ka rito ngayon din. Ay naku, Maran, mabuti ang pakay ko sa pagbisita sa iyo. Bakit ganyan ang turing mo sa akin? Hemp, mayroon ka bang mabuting hangarin? Naku, masyado namang malalim ang galit mo sa akin. Pumarito ako para tulungan kayong lutasin ang inyong problema. Problema? Anong problema? Mula nang wala na si Mr. Lee, masyadong gulo ang pamilya Lee ngayon at kailangan nito ng taong kayang magpatakbo nito ng maayos. At ako ang taong iyon. Wang Delio, saan nang gagaling ang kumpiyansa mo? Nasusuka ako kapag nakikita kita. Kaya umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Sa kung kanino mang bahay ito ngayon, hindi pa iyan sigurado. Binili ko na ang lahat ng mga hiwa-hiwalay ninyong share. Nabili ko na ang lahat. Ngayon, ang shares ko ay kasing laki na ng pinagsamang sa inyo ni Shuer. Akin na ang pamilyang Lee ngayon. Sinasamantala mo ang pagkakataon. Napakawalang hiya mo. Walang hiya? Maran, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malupit para magtagumpay? Kahit na mayroon kang kalahati ng shares sa pamilyang Lee, basta nandito kami ni Shuer, hindi ka namin hahayaang kontrolin ang pamilyang Lee. Ha 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 ha. Kung ganoon, tanungin mo si Shuer kung gusto ka ba niyang tulungan. Gusto kong ibigay ang aking shares kay Young Master Wang. Shuer, alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre, sigurado ako na maibigay ang pamilyang Lee kay Young Master Wang ay isang malaking karangalan para sa akin. Imposible. Hindi iyan mangyayari. Young Master Wang, ako ang nanay ni Shuer. Susuportahan kita. Ma, alam mo ba ang ginagawa mo? Huwag kang makialam. Baliw na. Nababaliw na kayong lahat. Magaling ang pagkakasabi. Mukhang dito sa pamilyang Lee, may matatalinong tao pa rin pala. Sobrang papuri naman po iyan, Young Master Wang. Umaasa po ang aming pamilyang Lee sa inyo mula ngayon. Haha, kung mayroon man po kaming maitutulong, sabihan nyo lang po kami. Pag-usapan na lang natin ang mga susunod na mangyayari sa ibang araw. Maran, kung susunod ka sa gusto ko, maaari kitang hayaang manatili rito, pero kung hindi ka susunod, makaalis ka na agad. Wang Delio, muli kong kukunin ang pamilyang Lee mula sa iyo. Hihintayin kita. Naku! Ang tagal na kitang hinahangad. At ngayong nakuha na kita, ituturing ko itong isang selebrasyon. Young Master Wang, sa iyo na ang pamilyang Lee. Marami ka namang ibang makukuhang babae, di ba? Kaya pakiusap, pakawalan mo na si Shuer. Kung hindi talaga pwede, ako, maaari ring ako na lang. Umalis ka sa harapan ko. Tingnan mo muna ang itsura mo sa salamin. Sa tingin mo ba ay magkakagusto ako sa iyo? Young Master Wang, si Shuer ang buhay ko. Kaya pakiusap, hayaan mo na siya. Young Master Wang, nagmamakaawa po ako sa inyo. Tumigil ka na sa kadadaladal, kung hindi ay ipapakain kita sa aso. Shuer. Young Master Wang, walang hiya ka. Young Master Wang, napakasama mo. Shuer, bumalik ka. Nakakabagot, wala man lang siyang reaksyon. Bakit ako nandito? Aba, Wang Delio, anong ginagawa mo? Bahay ko ito. Bitawan mo ako. Bahay ko ito. Bitiwan mo ako. wala akong pakialam sa pamilyang Lee na iyan, teritoryo ko na ito ngayon. Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa iyo, simula ngayong araw, ang buong pamilyang Lee ay pag-aari ko na. Haha, Bitawan mo ako. hoy, bakit ka umiiyak? Hayaan mo lang ako at malalaman mo rin ang halaga ng isang lalaki. Gusto kitang. Pagbabayarin kita. Sa tingin mo, kaya mo akong talunin? Tigil. Kung walang utos mula kay President Wang, hindi kita hahayaang makapasok. Nasa loob ang tatay ko. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Wang Delio, wala kang hiya.
Kakaalis lang ng tatay mo. Hindi mo pa inaayos ang lahat doon. Anong ginagawa mo rito? Kinokontrol ni Wang Delio ang pamilyang Lee. Wala na akong ibang mapupuntahan. Gusto kong mahanap si Lin Shu. Lin Shu? Alam kong nandyan ka sa loob. Naisip mo ba? Kung sakaling hindi ka rin matulungan ni Lin Shu, anong gagawin mo? Paano siyang hindi makakatulong sa akin? Siya ang tagapagmana ng Divine Physician. Pero isa lamang siyang ordinaryong tao. Lin Shu? Wala akong kwenta. Wala akong maisalba kahit sino. Lin Shu? Anong nangyayari sa iyo? Asawa ko? Itinataboy mo ako? Sige. Pati ikaw ay kinasusuklaman na ako. Layas. Lahat kayo lumayas na. Gaano na siya katagal na ganyan? Ganyan na siya simula nung lumabas siya ng ospital. Tingnan mo siya, tuluyan na siyang nawalan ng kumpiyansa sa sarili at hinahayaan na lang ang lahat. Wala na rin akong magagawa. Paano nangyari ang ganito? Kung kailangan mo ng pera, pwede kitang bigyan. Pero sa ngayon ay talagang hindi ka na niya matutulungan. Kung gayon, ako ang tutulong sa kanya. Hay nako, ang gusto lang niya ngayon ay magpahinga. Kaya wag mo na siyang abalahin pa. Asawa ko siya? Sino pang tutulong sa kanya kung hindi ako? Hey, Hindi ba sabi ko lumayas ka na? Bakit pumasok ka na naman dito? Ano ba talagang kailangan mo? Wala na akong pakinabang sa'yo, hindi na kita matutulungan. Kahit pa wala kang maitutulong sa akin, ikaw pa rin ang lalaki ko. Bakit ka pa nagpanggap na wala kang nararamdaman sa akin? grabe naman. Pwede palang maglaro ng ganyan? Sigurado ka bang ayos na siya? Mahal, lumabas ka na. Grabe. Paano mo nagawa iyon? Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Tinulungan lang ako ni Mara na mahimasman at magising. Pero pagdating sa lason ni Mr. Lee, hindi pa rin ako sigurado. Ano man ang mangyari, basta't hindi ka na nahihilo at tuliro ay ayos na? Gusto ko ulit makita ang wala ng buhay na si Mr. Lee. Anong ibig sabihin nito? Tauhan siya ni Wang Delio, at kapag walang utos mula kay Wang Delio, hindi siya magpapasok. Minsan ko lang itong sasabihin? Tabi. Kung walang utos ni Wang Delio, hindi ko kayo hahayaang makapasok. Alis! Handa na ba kayo? Ano kaya kung bumalik na lang tayo? Hindi ko talaga kaya. Huwag kang maraming katuwiran, naniniwala akong kaya mo. Kaya ko to. Anong balita? May nahanap ka ba? Hindi ko pa rin malaman kung ano ito. Ang ganitong uri ng lason ay hindi basta-basta, malalaman mo na agad sa isang halik lang. Kung hindi natin mahahanap ang pinagmulan ng lason, walang saysay ang lahat ng gagawin natin. Pinagmulan ng lason? Bukod sa ang lason na ito ay walang kulay, walang amoy, at walang pagkakakilanlan, ang pinakamatindi pa ay wala pa talagang kahit sino ang nakakakita kung anong lason ito. Ito ang dahilan kung bakit ang paggawa ng lunas ay nagiging napakahirap. Kaya kung mahahanap natin ang pinagmulan nito, magiging ayos na ba ang lahat? Ang pinagmulan ng lason ay simula pa lamang, pero kung wala iyon, hindi tayo makakapagsimula kahit kailan. Sa tingin ko, maaari nating hanapin ang pinagmulan sa bahay ni Mr. Lee. Pagkatapos ng lahat, iyon ang unang pinangyarihan. Ngayon, hindi lang ang pinagmulan ng lason ang kailangang ayusin. Mayroon pang isang bagay. Ito ang kwarto ng papa ko. Mukhang wala naman siyang kahit anong espesyal. Maran, tingnan mo. Ha? Iyan ang mga abo mula sa insenso ni Papa, nakasanayan na niyang mag-insenso araw-araw. Uy, wag mong hawakan. Ang mga gamit dito sa kwarto, mas mabuti pang huwag mong basta-basta hawakan. Iniisip mo ba na may problema sa mga abo?
Hindi ko pa masisigurado sa ngayon. Kailangan ko itong dalhin para masuri. Hindi ko rin alam kung anong lagay ni Xiaonan doon. Sa tingin mo ba talaga may itinatago si Shu'er? Siguradong may itinatago siyang sekreto. Nag-aalala ako para kay Xiaonan. Hindi ba't nilagyan mo siya ng tracking device? Kapag may problema, pupuntahan lang natin siya para tulungan. Kanina mo pa ako sinusundan. Oras na para magpakita ka. Hindi ko inaasahang mahalata mo ako. Sige, magsalita ka. Ano ang kailangan mo sa akin? May ilang bagay lang. Ang gusto kong pag-usapan natin ni Miss Lee. Sumama ka sa akin. Teka, ikaw. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Anong? Bitawan mo ako. Bakit parang naging sobrang lakas mo? Tila ba makakakita tayo ng isang kawili-wiling palabas ngayong araw? Shu'er, tapusin mo siya. Lishware, nagawa mong pumanig kay Wang Delio. Anong ibig mong sabihin sa pumanig? Sa akin talaga ang taong iyan noon pa man. Wang Delio? Anong ginawa mo sa kanya? Huwag ka nang masyadong mag-usisa. Dahil sa madaling panahon, magiging katulad ka rin niya. Bakit hindi pa siya bumabalik? Kung nag-aalala ka sa kanya, bakit hindi mo na lang siya tawagan? Ay, magandang ideya yan. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Nasaan ang tracking device? Bakit nandoon si Xiaonan sa pamilyang Lee? Hindi ko akalain na mapupunta ako sa mga kamay ng isang baliw na tulad mo. Walang hiya ka. Nakuha na kita pero nagmamatigas ka pa rin. Kung matapang ka talaga, sige at tapusin mo na ako. Bakit naman kita tatapusin? Gusto kong makipaglaro sa iyo ng isang masayang laro. Sige na. Wang Delio, ano bang ibig mong sabihin? Babae ako, hindi tatalab sa akin ang pang-aakit mo. Bakit naman kita aakitin? Gusto ko lang aliwin ang sarili ko. Sinong lalaki ang makakatanggi sa dalawang magandang babae na kumikending sa harap niya? Wang Delio, isa kang tunay na baliw. Sumusobra na ang kalokohan mo. Tumigil kayo. Xiaonan, ililigtas kita. Bakit ka nakatungangar yan? Ito ay isa sa mga baliw na laro ni Wang Delio. Bilisan mo at iligtas mo ako. Hindi ko akalain na kahit isa kang masamang tao, ay may maganda ka palang panlasa. Hahaha, aaminin ko. Nakakabilib na naiintindihan mo ang panlasa ko. Mukhang kailangan kitang tignan ng mas maigi ngayon. Pero, hindi mo maisasama ang taong iyan. Sa tingin mo ba kaya mo ako? Paano ito nangyari? Mag-ingat ka. May mali sa lagay niya. Huwag kang kumpiyansa. Huwag kang tumigil, sige pa. Swear, protektahan mo ako. Buti na lang at nakatakas siya ng mabilis. May malaking problema sa kampanilyang iyon. Nabanggit na ito sa akin ng amo ko dati. Tinatawag itong Soul Control Bell. Gawa ito sa kamandag ng Western Regions at kaya nitong kontrolin ang isip ng tao. Anong gagawin natin? Kaya kong sirain ang sumpa ng Soul Control Bell. Ito ay... Swear? Para saan ba talaga ang lahat ng ito? Kaya mo ba talaga itong alisin? Hindi naman mahirap itong alisin, pero kailangan ko munang malaman kung aling orasyon ang ginamit niya. May 6 na orasyon lahat. Mukhang kailangang isa-isang subukan ng mga ito. Paano mo susubukan? Bakit hindi ako makagalaw?
Mukhang orasyon pala ito para hindi makagalaw. Sunod naman. Ano? Ano bang ginagawa mo? Hindi ko po alam. Hindi ko na makontrol ang katawan ko. Hoy! Bilis, alisin mo na ito. Xiaonan, magpakalma ka. Xiaonan. Linshu, nakita ko sa camera na si Li Shuer ang nagdala ng insenso sa kwarto ni Papa. Linshu, anong ginagawa nyo? Sa gitna ng sikat ng araw, at sa harap ko mismo ay naggaguhan kayo, hanggang ngayon hindi pa rin kayo tumitigil. Wala na ba talaga kayong respeto sa akin? Mahal, sinusubukan ko lang ang mga anting-anting. Napakahalaga nito. Linshu, dahil sa isang babae, kinalimutan mo na ang hiya mo? Anting-anting? Gawa ba yan ng isang doktor? Pang-albularyo yan. Mas mabuti pang, huwag ka nang tawaging munting henyong doktor. Tawagin ka na lang na munting albularyo. Ay naku, kailan ka matitigil? Hindi. Mahal, magkaugnayang medisina at espiritual, hindi ako nagsiusinungaling sa iyo. Uy, Maran, bilis, alisin mo na yan. Bakit hindi ako makagalaw? Maran, huwag kang mag-alala, aalisin ko na ito ngayon din. Xiaonan, Kumalam ka lang. Hindi ko rin ito ginusto. Hindi ko ito makontrol. huwag kayong magulo. Hala, napakasakit sa ulo ang pagkakaroon ng maraming babae. Tumigil na kayo. Linshu, gumawa ka ng paraan. Gumagawa na ako. Napakagaling. Hahaha. Tagumpay. Ito ba ang gamit na kumokontrol kay Shuer? Oo. Nakuha ko ito mula sa kakaibang sangkap sa abo na hindi naman bahagi ng mismong abo. Napatunayan ko ng isa itong lason. Kung ganoon, si Wang Deliu ang may gawa nito. Hindi! Ginamit lang ni Wang Deliu ang kampanilya para kontrolin si Shuer upang malaso ng iba. Pero kahit ang kampanilya o ang lason ay hindi naman talaga kay Wang Deliu. Isa lang din siyang tau-tauhan. Ano na ang susunod nating gagawin? Palayain muna natin si Shue mula sa kontrol nila. Paano natin gagawin iyon? Una sa lahat, mahal, kailangan mong magpaakit ng kaunti. Aray! Mama, Bakit mo ako hinahanap? Anong pag-uusapan natin? Mama, kahit hindi ka pa naniniwala sa akin ngayon, kailangang sabihin sa inyo ito. Wang Deliu, isa siya sa mga naging dahilan kung bakit nawala si Papa. Ngayon pati si Shuer ay kontrolado na rin. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Hindi mo ba nararamdaman na may kakaiba kay Shuer? Sa totoo lang, hindi na talaga siya si ex-Shuer. Kahit patotoo ang sinasabi mo, masyadong makapangyarihan si Wang Deliu ngayon. Hindi natin siya kayang tapatan. Kapag nagalit siya, madadamay pa si Shuer. Mama, magtiwala ka lang sa akin. Sisiguraduhin kong magiging ligtas si Shuer. Pinapatawag mo ako. May kailangan ka ba? Wala naman. Napaisip lang ako ng mabuti. Aba, Linshu, sa bandang huli, isa lang siyang walang kwentang basura. Kung gustong umunlad ng pamilyang Li, syempre, kailangan naming umasa sa Young Master Wang. hehe. Teka muna, ayokong gawin ito sa harap ng kapatid ko. Ex-Shuer? Umalis ka muna. Ngayon, wala na ang mag-iistorbo sa atin. Halika na at pagbigayan mo ako. Maran, ano bang ginagawa mo? Walang hiya ka. Pagbabayarin talaga kita. Masamang babae? Balak mo pa talaga akong parusahan? Ngayon, hindi ka makakatakas sa akin. Nanay, hindi kita maaring idamay dito. Ang hayop na iyon, binaboy niya si Shuer. Anong dapat nating gawin ngayon? Kailangan lang nating alisin ang agimat sa katawan niya.
Base sa nakikita ko ngayon, malamang na nakatago sa kanya ang agimat, i-check ko ulit. Hep. Ako na lang po ang gagawa niyan. Sige. Kumusta? Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. Ikaw na ang sumubok. Sure. Anong nagawa ko? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sure. Hindi dapat ikaw ang nagdurusa, kundi ang walang hiyang si Wang Deliu. Huwag kang mag-alala. Siguradong pagbabayarin ko siya para sa iyo. Aba, Young Master Wang, sa wakas ay gising ka na. Gusto niyo na ba talagang malagot sa akin? Lakasan ng loob na kuhanin ako ng sapilitan? Ikaw ang naging sanhi kaya nawala ang tatay ko. At gagawin ko ang lahat para pagbayarin ka. Anong paki ko kung wala na ang tatay mo? Dahil iyon sa palpak na manggagamot na si Lin Shu. Teka, si Li Shue ang gumawa nito? Ano ang kinalaman ko rito? Huwag mong isiping maloloko mo ako gamit ang mumurahing video na iyan. Ay, Walang hiya ka. Lin Shu, nagawa mo iyong pakawalan? Imposible. Hinding-hindi ito mangyayari. Ang soul controlling bell na ito ay pangbata lang. Akala mo ba talaga mahihirapan ako rito? Magsalita ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng kampana at ng lason? Kahit anong mangyari ay hindi ko sasabihin sa iyo. Hindi ko naman hahayaang mawala ka. Papanatilihin kitang buhay dahil may silbi ka pa. Lin Shu? Lin Shu, huwag mo akong subukang kontrolin. Huwag mong subukan. Aray! Huwag! Anong sinabi mo sa kanya? Isang lihim. Ehem, ilang araw kang nawala at pagkabalik mo, lalabas ka na naman. Masyado bang nagiging masarap ang buhay mo? Itong maliit na pakana mo, akala mo ba ay uubra sa akin? Sige. Bigyan mo sila ng isang sorpresa. Kasalanan ko kung bakit nawala si Papa. Ako ang may gawa ng lahat ng ito. Shue'er, hindi mo iyon kasalanan? Ang dapat sisihin ay ang hayop na si Wang Deliu. Pero kung hindi dahil sa katigasan ng ulo ko, hindi sana nakakuha ng pagkakataon si Wang Deliu. Nahiya ako kay pamilyang Li. Swear? Hindi mo iyon kasalanan. Huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan ka ni ate na makaganti. Ate, ako mismo ang tatapos kay Wang Deliu, ang walang hiyang iyon. Maran, nandyan na si Wang Deliu. Nasaan na ang kontratang kailangan natin? Ito na ang mga kontrata para sa shares ng pamilyang Li. Ang lahat ng shares na iyon ay narito na. Mag-ingat, may lason ito. Maran ate, Ate, yan Ran. sa loob ng kontratang ito, bakit may lason? Huwag mong isipin na ikaw lang ang marunong gumawa ng mga sorpresa o marunong makipaglaro. Wala kang muwang na bata, pati tatay mo hindi mo kaya. Gawa-gawa mo ba lahat ng ito? Simula nung bumaba ka ng bundok sa unang araw pa lang, ay alam ko na, pero hindi ko iyon masyadong pinansin dahil hindi mo kayang gamutin ang ginawa ko sa iyo. Bakit hindi mo pa ako tinapos sa simula pa lang? Hindi ka mahalaga. Ang gusto ko lang ay ang pamilyang Li, ang kapangyarihan. Ang tulad mo lang na taong bukid, ang nag-iisip ng tungkol sa kung anong galit na iyan. Walang hiya ka. Lin Shu.
Kailangan muna nating iligtas si ate. Tama yan. Linshu, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Sa oras na ito, huwag mo akong bibiguin. Maran, bilis. Dalhin nyo na siya sa ospital. Kumusta na si ate? Katulad din ito ng nakuha ng iyong ama? Mas malala pa nga. Dahil mas matindi ang epekto nito kaysa sa nakuha ng tatay mo. Siguradong may paraan ka para iligtas si ate, hindi ba? Ako, hindi ko kaya. Hindi ko talaga magagawa. Anong ginagawa mo? Sawang-sawa na ako ang sabi mo. Hindi pwede. Hindi ito pwede. Linshu, buksan mong mabuti ang iyong mga mata at tignan mo. Ang nakahiga sa kama na iyan ay si Lian Ran. Siya ang iyong babae. Dahil nga babae ko siya. Kaya ako nag-aalala. Kapag hindi ko siya nailigtas, mawawala na siya. Pero kung hindi mo siya susubukang iligtas, mawawala pa rin siya. Matitiis mo bang pagtawanan ka lang ng gunggong na iyon? Pero, Walang pero-pero. Kahit na may malubhang lason sa kanyang katawan, pilit pa rin lumalaban si Maran. Ginagamit niya ang hininga niya para bigyan ka ng oras, para bigyan ka ng pagkakataon. Naniniwala siya sa iyo, at naniniwala rin ako sa iyo. Kaya wala kang dahilan para hindi magsikap. kailangan ko ang lahat ng mga aklat sa medisina mula nitong huling 500 taon. Mas marami, mas mabuti. Bakit? Bakit hindi ko makita ang hinahanap ko? Kung mabubuksan ko lang ang aking Tianyidu, siguradong maililigtas ko si Yanran. Linshu, ilang araw ka na rin hindi natutulog. Magpahinga ka naman muna. Hindi. Hindi ako pwedeng magpahinga. Napakahalaga ng bawat oras ngayon. Kahit na hindi ko mahanap ang eksaktong gamot, isa-isa ko itong susubukan lahat. Ito, magtatagumpay kaya ito? Kung hindi sapat ang 3, kakain ako ng 30. Linshu. 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 Huwag kang lumapit sa akin. Hindi ito iyon? Linshu. Linshu. Ikaw. Linshu, Linshu. Hindi rin ito? Pangatlo, Sigurado ka ba talagang susubukan mo iyan? Linshu. 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 Linshu, gumising ka. Linshu. Linshu. Xueer? Ikaw? Iligtas mo si ate at ililigtas kita. Linshu, katatanggal lang ng lason sa iyo. Saan ka pupunta? Ito na lang ang natitirang paraan para mailigtas si Yanran. Naku pa, tingnan mo kung sinong dumating. Hindi ba ito ang paborito nating si Linshu? Haha, Linshu, sa halip na pag-aralan ang panlaban sa lason, bakit ka napunta rito? Nagsusumamo ako sa inyo? Ibigay niyo sa akin ang gamot. naku. Linshu, isang babae lang iyan, di ba? Kung wala na siya, humanap ka ng iba. Bakit kailangang magpakababa ng ganyan? Ha? Talagang kahit ang pinakamalakas ay mahina sa pag-ibig, mukhang maging ikaw ay hindi nakaligtas. Parehong-pareho kayo ng tatay mo. Noon, ang tatay mo, para lang iligtas ang nanay mo, ay ginawa rin ang ginagawa mo. Lumuhod at nagmakaawa sa akin. Pero sa huli, ay tinapos ko pa rin sila. Kayong mga nasa pamilyang Lin, mukhang lahat kayo ay hibang sa pag-ibig. Basta ibigay niyo lang ang gamot. Gagawin ko ang lahat.
Gusto ko man itong ibigay sa iyo, pero wala sa akin ang gamot. Sinasabi ko sa iyo, sa halip na nandito ka, mabuti pang igawa mo na lang ng kabaong si Lian Ran. Ha 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 ha. Kapag nawala siya, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko kayong lahat. Teka, nakaluhod ka na nga sa lupa, ang lakas pa rin ng loob mong magsalita. Para sa akin, mainam pang lasunin mo na lang din siya para tapos na. Ikaw. Lason? Hoy, baliw ka na ba? Hoy, Xiaonan! Nahanap ko na ang paraan para malunasan ang lason. Sigurado ka bang gagana ang paraang ito? Hindi ko ito kayang mag-isa, pero maaari kong gamitin ang Tian Yidu para tingnan. Ang iyong Tian Yidu. Hindi ba't hindi mo na iyan magamit? Kung magagamit man o hindi, malalaman natin kung susubukan. Nagtagumpay ka? Ako ang pangunahing disipulo ng Tianyi. Pakiusap sa mga kaluluwa ng aking mga ninuno, sabihin niyo sa akin. Kung ang paggamit ba ng lason laban sa lason ay makapagliligtas ng tao, Ang paggamit ng lason laban sa lason ay makapagpapawalang bisa sa pinakamatapang na lason. salamat po sa inyong lahat. Pero, sa paggamit ng lason laban sa lason, saan naman tayo kukuha ng lason? Yung mga ginamit para saktan si Mr. Lee, halos wala na itong natira. May naisip akong paraan. Ano iyon? Kumuha ng lason mula sa katawang may lason. Kukuha ka ng lason mula sa wala ng buhay na katawan? Wang Delio. Basta na lang niyang iniwan ang papa rito. Napakasama niyang tao. Linshu, bakit mo hinahanap ang labi ni papa? Kailangan kong kumuha mula sa mga buto ni Mr. Lee ng lason at gagamitin ko ang lason na iyon bilang lunas. Gagamitin ang lason laban sa lason. Yung lason na nakuha ko mula sa abo kanina ay masyadong kakaunti, hindi iyon sasapat. Masyadong mapanganib ang paraang iyan. Pero kung hindi natin to gagawin, siguradong mawawala na si Yanran. Dahil wala na rin namang mawawala sa atin, mas mabuting sumugal na tayo sa huling pagkakataon. Ito na marahil ang susi sa lahat. Shweer, nabalitaan kong nakahanap na ng lunas si Linshu. Sinusubukan pa lang po. Hindi pa po natin alam kung ano ang magiging resulta. Shweer, inilipat na ni Mama ang lahat ng share sa pamilyang Lee. Sa ilalim ng pangalan mo. Ma, bakit niyo po ginagawa ito? Sa kapatid ko po ang mga iyan. Bakit ka nagmamadali? Hindi nga natin alam kung nasaan si Lian Ran o kung buhay pa ba siya. Kailangan ng pamilyang Lee ng bagong mamumuno ngayon. Ma, hindi po ito tama. Tama ito. Kung kaya ni Lian Ran, kaya mo rin. Mula sa araw na ito, ang pamilyang Lee ay magiging sa iyo. Iyon ang desisyon ko. Ito ang nakuha ko mula sa buto ni Mr. Lee na isang uri ng lason. Yanran, kapag nabigo ito, handa akong ibigay ang lahat para sa iyo. Bakit nangyari ito? Dahil ito sa sobrang lakas ng lason, kaya hindi na maayos ang daloy ng enerhiya mo, Xiaonan, ihanda ang mga karayom. Nagtagumpay ba tayo? Nagtagumpay tayo? Yanran, Linshu, Ate, sa wakas ay gising ka na. Sa wakas ay nagising na siya. Ano? Talaga bang natanggal ang lason? Masyado ko yata siyang minaliit Ano ang gagawin natin ngayon? dahil sa nangyari. Papatayin nating lahat sila. True Air, maraming salamat sa tulong mo sa nakalipas na mga araw. Ayos lang po ako. Si Linshu ang mas nahihirapan. Limaran, napakaswerte mo at nagawa mo pang manatili rito. Wang Delio, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko? Hindi mo na kailangang malaman. Kunin ang dalawang iyan. Ikaw, Dalhin sila.
Linshu? Huwag ka munang matulog, may malaking problema. Ano ba? Anong malaking problema ba iyan? Patulugin mo muna ako. Huwag ka nang matulog. Si Schwer ay kinuha ng masamang taong si Wang Deliu at dinala kung saan. Ano? Hindi lang si Schwer, pati na rin si Yanran. Dinala sila ni Wang Deliu sa lumang pabrika at pinapapunta ako roon dala ang kontrata ng shares. Ito ang kontrata. Pakawalan mo na kami agad. Dahil kapag dumating si Linshu, hindi niya kayo palalampasin. Maran. Linshu, nandito ka na rin sa wakas. Nasaan na ang hinihingi ko? Linshu, huwag mong ibibigay sa kanila ang kontrata ng shares. Manahimik ka. Wang Deliu, kapag ginalaw mo pa ulit si Maran kahit isang beses, pupunitin ko ang kontratang ito. Tumigil ka sa daldal. Hawak ko ngayon si Lian Ran. Ano ba ang magagawa mo sa akin? Anak, kunin mo ang kontrata. Nakuha ko na ang pagkakataon natin. I-check mo iyan. Anak, Ehem. Linshu, hindi ko inakala na ganito ka pala kasama. Ako? Hindi ko iyang ginawa. Ngayong nandito na tayo sa sitwasyong ito, itatanggi mo pa rin ba? Sige, ngayong araw, tatapusin ko ang dalawang ito para ipaghiganti ang anak ko. Wag! Huwag kang manakit. Pagbabayarin kita. Linshu, 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 bakit ka nagpakatangga? Linshu, Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Humanda ka? Ipapakulong ka ng tatay ko? Tumakas na ang tatay mo? Sa tingin mo ba ay may magagawa pa siya? Wang Deliu, noong hinihiya mo ang anak ko, naisip mo ba na mangyayari rin ito sa iyo? Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawad. Alam ko na ang mali ko. Pakiusap. Bitawan mo na ako. Bitawan mo muna ako. Pinitawan mo ba ang anak ko? Alam mo ba, na nitong mga nakaraang araw, hindi ako makatulog gabi-gabi. Iisa lang ang nasa isip ko. Ang tapusin ka. Hindi. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Ikaw, sa harap ko mismo, ay hinamak mo ang anak ko. Sa tingin mo ba ay mapapatawad pa kita? Huwag po. Huwag, pakiusap. Mali ako. Ayoko na, huwag. Huwag, sandali. Tulong? Ayoko na. Wang Deliu, huwag kang magmadali dahil ang tatay mo ang susunod. Lahat ng humamak sa anak ko at lahat ng nangapi sa kanya, ang lahat sa kanila, masa ay pagbabayarin ko ng mahal. Nakuha na ang bala. Ngayon ay kailangan na lang niyang magpahinga. Dapat ay may maiwan na isa para alagaan siya. ako na. Ako na lang po, Schwer. Dahil sa huli, ako pa rin ang asawa niya. sa bagay. Babalik muna ako para asikasuhin ang pamilyang Lee. Sige, mauna ka na. Kapag maayos na si Linshu, pupunta ako doon para tulungan ka para hindi ka na masyadong mapagod. Sige, kakampi ako sa gusto ni ate. Wala ka ba talagang planong itira para sa akin? Pinapunta mo ako rito sa pamilyang Lee? Ano ba talaga ang pakay mo? Sa madaling salita, ayaw kong makita kang matalo ng husto. Kaya naman, nais ko ang makipagtulungan sa iyo. Tulong? Ano naman ang maitutulong nating dalawa sa isa't isa? Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Simple lang. Gusto kong ang anak ko ang humawak sa pamilyang Lee. Pero, habang nandyan pa si Lian Ran, ang mga plano ko ay hindi magtatagumpay. Ano naman ang mapapala ko rito? Tutulungan kitang tapusin si Linshu. Sige, deal. Haha.
Oh, Linshu, kamusta na ang pakiramdam mo? Maayos na po ang pakiramdam ko. Makakalabas na po ako ng ospital sa Makalawa. Ay, mabuti naman. Swear, gusto ni Mama pumunta sa palengke para bumili ng karne. Paglabas ni Linshu sa ospital, paglulutuan ko siya ng masasarap na pagkain. Samahan mo ako. Sige po. Ma, sasamahan kita. Ma, hindi ito ang daan papunta sa palengke ah. Dahil hindi naman talaga tayo papunta sa palengke. Shuer, mahal mo si Linshu, hindi ba? Pero, si ate ang mahal ni Linshu. Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo siya agawin? Bakit kailangang kay Lee Yanran lang lahat ng magagandang bagay? Ma, binastos ako ni Wang Deliu. Sa lagay kong ito, hindi ako nararapat para kay Linshu. Shuer, wala na si Wang Deliu. Ano mang gusto mo ngayon, kayang ibigay sa iyo ni Mama. Si Linshu ay bayaw mo, pero pwede rin siyang maging asawa mo. Kung inakaw ni Lee Yanran ang lalaki mo, makakaramdam ba siya ng konsensya? Anong dapat kong gawin? Nararamdaman ko na gusto talaga ni Linshu si ate. Dito sa mundo, walang relasyong hindi pwedeng sirain. Gawin mo ang sinasabi ko. Si Linshu ay magiging sa iyo rin. Shuer, bakit ka narito? Kakalabas mo lang kasi sa ospital, kaya pinagluto kita ng sabaw. Kailangang magpalakas ng mga lalaki. Parang isang supot ng asin ang inilagay mo rito? Kukunin ko ang lahat ng gusto ko. Shuer, bayaw mo ako? Walang posibleng mangyari sa atin. Tingnan mo, ang bagay ba sa akin ang suot ko? Anong walang posible? Kapag may nangyari na sa ating dalawa, hindi ba magiging akin ka na rin? Shuer, kapag itinuloy mo pa ito, mas mabuting mawala na lang ako. Kung ganoon, tutulungan kita. Swear, nababaliw ka na ba? Bayaw siya. Hindi ako nababaliw. Gusto ko lang talaga si Linshu. Dahil gusto ko siya, kailangang makuha ko siya. Ate, bakit sa iyo na lang napupunta ang lahat ng magagandang bagay? Maliban kay Linshu, maaari mong makuha ang kahit ano. Hindi totoo yan. Sa iyo na si Pamilyang Lee. Sa iyo na si Linshu. Wala na akong natira sa akin. Kahit ang puri ko ay wala na. Bakit hindi nyo man lang ako mapagbigyan kahit minsan? Sige, simula sa araw na ito, mapupunta na sa iyo si Pamilyang Lee. Si Linshu lang ang kailangan ko. Ha 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 ha. Hay nako. Linshu, masyadong madrama naman itong plot nyo. Kahit ang pinakamasamang writer ay hindi makakasulat ng ganitong kwento. Ganito na lang. Hindi pwede. Piliin mo ako? At bibigyan kita ng tsansa. Anong pipiliin? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nahahanap ang pumaslang sa ama ko. Wala talaga akong gana sa ganyan. Pero nakapagtataka nga, saan naman kaya siya nagtatago? Kahit saan pa siya magpunta, hindi tayo dapat magpabaya. Gawin mo ang sinasabi ko. Hindi mo man lang nakuha si Linshu. Sa ganda mong iyan, ay imposible. Huwag mong sabihin. Si Linshu pala ay mahina? Ma, ano bang sinasabi nyo? Nakaabala lang talaga si ate kanina. Si Lee Yanran na naman. Isang lalaki lang naman iyan. Bakit kailangang makipag-agawan pa siya sa iyo? Ma, sa huli ay si ate pa rin ang mahal ni Linshu. Hindi mapipilit ang nararamdaman. Hayaan na lang natin. Napapagod na ako. Magpapahinga muna ako. Mukhang hindi uubra ang plano mo. Plano ko sana na pasayahin muna si Shuer bago tuluyan si Linshu. Hindi ko akalaing walang panlasa si Linshu. Dahil dyan, sundin na lang natin ang dati mong plano. Pero, huwag mong kalilimutan ang pangako mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag wala na si Linshu, isusunod kong tatapusin si Lee Yanran. Anong binabalak mo? Siyempre, gusto kong iparamdam kay Linshu ang pait kapag siya ay pinagtaksilan ng sarili niyang mahal sa buhay.
Ha 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 ha. May dalawang magagandang babae na kasama mo, pero hindi ka pa rin masaya? Ano ba ang binabalak mo? Matagal na rin tayong hindi nagkita, bata. Gusto ko lang na tulungan mo ako sa maliit na bagay. Ayoko. Linshu, tulungan mo ako. Linshu, Sigurado ka bang nandito lang iyon? syempre sigurado ako. Matagal ko itong hinanap bago ko natuklasan. Ayun sila. Habulin sila. Ha ha ha. Hindi ko akalain na mahahabol mo pa rin ako kahit saan ako magtago. Dahil hindi ka na makakatakas, oras na para pagbayaran mo ang lahat. Kapag natapos na kita, ay mabibigyan na ng hustisya ang tatay ko at matahimik na siya. Linshu, sa tingin mo ay kaya mo ako? Ah, Ha 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 ha. Xiaonan. Bakit? Huwag kang masyadong magulat. Kinokontrol ko lang naman siya. Ang palabas. Nagsisimula pa lamang. Hayop ka. Pagbabayarin kita, pagbabayarin talaga kita. Sa tingin mo ba? Kaya mo akong talunin? Sinasabi ko sa'yo, siya ang una. Kapag wala ka na, Lian Ran ang susunod. Walang hiya. Gagawa ako ng paraan para pagdusahan mo ito. Tingnan natin kung sino ang magdurusa, sino ang kawawa, at kung sino ang babagsak. Ha 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 ha. Xiaonan, bumangon ka. Hanggang dito na lang ang kaya kong itagal. Linshu, ikaw ang pangalawa. Ano ba talaga ang nangyayari? Nang matagpuan siya, wala na siyang pulso. Hindi maaari. Hindi maaari. Bakit nangyari ito kay Linshu? Ah! Maran. Doktor, tulungan niyo kami. Doktor. Ate, kumain ka naman kahit kaunti. Nakiusap ako, kumain ka na. Parang awa mo na. Lumabas ka. Lumabas kayong lahat. Hayaan mo siya kung ayaw niyang kumain. Bakit ka ba sobrang nalulungkot? Nay, may kinalaman ba kayo sa pagkawala ni Linshu? Siyempre wala. Bakit ko naman tatapusin si Linshu? Hi, swear, ang gusto lang ni nanay ay makuha mo ang lahat ng para sa iyo. Kami ni Linshu ay wala namang matinding alitan sa isa't isa. Kahit ano pa ang mangyari, hahanapin ko ang may gawa nito kay Linshu upang makamit ang hustisya. Siyempre, hahanapin natin. Tutulungan kitang mahanap siya. Pero ngayon, habang naghihintay, ayusin mo muna ang pagpapatakbo sa pamilyang Lee. Dahil sa iyo na nakasalalay ang lahat. Binabati kita. Nagtagumpay ka laban sa iyong kaaway. Ngayong wala na si Linshu, wala nang nakaharang sa ating daraanan. Kapag natalo na natin si Lian Ran, ay magiging maayos na ang lahat. Sige. Kung gayon, dito sa lugar na ito, magdiwang tayo para sa tagumpay ng lahat. Nilagyan mo ba ng laso ng alak? Hindi ko nakakalimutan na noong una ay dahil sa iyo. Kung kaya nakontrol at napahiya ang anak ko, ikaw ang may sala. Paano kita hahayaang makawala? Ginamit mo lang pala ako. Sino ba kasi ang nagsabing, "Huwag mo akong igalang"? Inisip mo ba na, kapag naayos na ang lahat, ay gagawa ka ng paraan para tapusin ako? Pero hindi mo inaasahan na, mas mabilis ako kaysa sa iyo. Ha 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 ha. Matalino raw ako. Pero hindi ko akalain na babagsak ako sa mga kamay mo ngayon. Dahil diyan, may sasabihin pa akong isang lihim. Ang anak mong si Wang Deliu. Ako ang tumapos sa kanya.
Hahaha, Ano? nilagyan ko ng gamot ang kontrata. At isa pa, hindi nawala si Wang Delio dahil doon. Kundi, itinalaga ko siyang mawala habang buhay. Hahaha. Hahaha. Itong bagay na ito, matagal ko nang inihanda para sa iyo. Ngayon ay magagamit na rin sa wakas. Hahaha. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka! Tulong! May tao ba rito? Bilis, dali! Lin Shu? Hindi ka ba nawala? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ba't wala ka na dapat? Ang lahat ng ito ay dahil sa pasasalamat kay Xiaonan. Ito na ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo. Ginamit ni Xiaonan ang banal na karayom ng makalangit na medisina para mapabilis ang paggaling ng aking katawan at pansamantalang itinigil ang tibok ng aking puso upang pumasok ako sa isang mahimbing na pagtulog, dahilan para magmukha itong totoo. Pero bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Alam mo ba kung gaano ako nahirapan? Maran, ginawa ko ang lahat ng ito upang ang tunay na may sala ay kusang lumabas at mahuli. Ngayong titingnan, ay nagtagumpay ang ating plano. Tila dahil sa pagmamanipula sa iyo ay hindi mo na ibibigay ang buong lakas mo. Bakit mo ako tinutulungan? Ang gusto kong talunin ay ikaw at hindi ang isang laruan na kinokontrol ng iba. Tila, gusto mong ikaw mismo ang magparusa sa akin. Sinabi ko na sa iyo na talagang tatapusin kita. Sa tingin mo ba kung wala na ako, ay matatapos na ang lahat? Hemp? Sa tingin ko, ngayon pa lang magsisimula ang lahat. Sige, ipaghiganti mo ang tatay mo. Ipaghiganti mo si Xiaonan. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Ate, bayaw. Exuer? Anong nangyayari sa iyo? Tutulungan ko muna siyang magpahinga. Hindi lang ikaw? Meron pang isa. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hawakan. Exuer? Shuer, anong nangyayari sa iyo? Lin Shu. Lin Shu. Huwag kang matakot, nandito lang kaming lahat. Alam kong ikaw iyon. Ang iniisip ko lang noong oras na iyon ay pinaghihiganti mo si Xiao Xue, kaya hinahayaan lang kita. Hindi ko akalain na ang ambisyon mo ay aabot sa ganitong antas. Huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Ano bang ginawa ko? Ang nangyari sa mag-amang sina Wang Delio at ang pagkawala ni Xiaonan, hindi ba't ikaw ang nagplano ng lahat? Hindi mo ba alam ang sarili mong mga ginawa? Alam ko ang lahat, pero alam mo ba ito? Anong dapat kong malaman? Si Maran at si Shuer ay parehong anak ni pamilyang Li. Lahat ng tao ay pinoprotektahan si Maran, pero ang anak kong si Shuer ay palaging inaapi. Bilang isang ina, alam mo ba kung gaano ito kasakit? Si Shuer, wala siyang kahit ano. Kapag nasa panganib siya, walang sinuman ang sumasagip sa kanya. Kaya naman, dahan-dahan ko siyang ginabayan, unti-unti, para makuha niya ang lahat ng ito. Maran, mag-ingat ka! Ma. Inay. Ma, huwag ka pong umalis. Nay? Nay, bakit mo ba ito ginagawa? Maran,
Kahit na magmakaawa pa ako sa iyo, huwag mo nang kuhanin pa ang mga bagay. Na mayroon si Schweer. Mama, Bago ako mawala, sa makita kitang muli, talagang masaya na ako. Hindi na kita mapoprotektahan pa. Linshu, maaari mo bang ipangako ang isang bagay sa akin? Anong bagay po? Tulungan mo akong pangalagaan si Schweer. Alam ko na isa kang mabuting tao. Sige po, ipinapangako ko po iyan. Inay, huwag kang mawala. Huwag mo po akong iiwan. Ma, Schweer? Narito pa ako. Kami ni Linshu ay aalagaan ka ng mabuti. Aalagaan ka naming mabuti. Schweer? Anong ginagawa mo? nalinawan na ang lahat. Dapat ko nang ibalik sa iyo ang pamilyang Lee. Schweer? Ate, anong ginagawa mo? Hindi lang sa akin ang pamilyang Lee. Maaari kong ibahagi sa iyo ang lahat ng pag-aari ko. Ay, talaga bang handa mong ibigay ang pamilyang Lee kay Schweer? Kailangan kong pumili sa pagitan mo at ng pamilyang Lee. At hindi kita magagawang iwan. Pwede naman ang ganoon. Kung gayon ay tatawagin na ba kita? Bilang ate? Mukhang gusto mo lang talagang pagsabayin kaming dalawa. Oo. Nahulaan mo na naman ang iniisip ko. Kaya, ibig bang sabihin ay pumapayag ka na? Nananaginip ka ng gising. Ang ganda ng pangarap mo. Sigurado ka bang kaya mo iyong gawin? Bakit nandiyan ka na naman sa loob? Ano naman ang hindi ko kaya? Tutal, pamilya naman na tayo. Pamilya, Mahal. Ano? Narito ang asawa mo. Ay, nadamay lang ako ni ate, brother-in-law. ang bilis mong pumayag. Huwag mo nang intindihin ang maliliit na detalye. Tutalin kailangang alagaan niyo rin akong dalawa sa hinaharap. Hindi ako nawala. Hindi ito maaari. Huwag kang malikot. Kapag namatay ang mga lampara ng 7 stars, hindi ka na talaga namin maisasalba. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Dahil hindi ko kayang makita ng kababata ko, ay basta-basta na lang mawawala. Dashik Seong? Xiaonan, si Lin Shu lang ang nasa puso mo. Wala ako. Ibig bang sabihin, bumaba ka ng bundok para kay Linshu? Nandito ka ba para magiganti sa nangyari sa binti mo? Ha ha ha. Matalino ka pa rin gaya ng dati. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi lang ito para sa binti ko, kundi para rin makuha ang buong Heavenly Medical Script. Ibig sabihin ba ay nasa iyo ang kalahati ng Heavenly Medical Script? Magpahinga ka na lang muna para gumaling. Pagkatapos ng 2 araw, isasama kita para makita si Lin Shu. Dashik Seong, hindi mo sinasabi ang lahat? Masama ka rin talaga. Ganyan nga. Ngiti naman kayo. Tama, tingin sa akin, tingin dito. Ay nako, hindi na kaya. Napapagod na ako. Kailangan ko munang magpahinga. Kuya, kakakuha pa lang natin ng litrato, pagod ka na agad? May 2 kang napakagandang bride. Paano kang hindi mapapagod? Sir? Hipag ko siya? Sinuot lang niya iyan para maglaro. Sus, alam ko na ang mga ganyang galawan. Dahil sa sobrang ganda ng hipag mo at ng asawa mo, itong tawag na idol ay nararapat lang sa iyo. Idol, Salamat. Salamat sa papuri. Sige, ituloy na ang pagkuha. tara, tuloy na natin ang pagkuha ng litrato. Sige, ayos lang nang tayo. Naiinggit ka ba? Anong dapat kaingitan dyan? Hayaan muna nating magsaya ang batang iyan. Dahil pagkalipas ng 2 araw, pupuntahan natin siya para tapusin ang lahat. Sige, 3, 2, 1, smile. Kayo muna ang magpakuha.